Mga kababayan, isang matinding tanong muna. May nangyayari ba sa loob ng Senado na hindi natin nakikita? Dahil kung mapapansin ninyo, umiinit ang tensyon, umiigting ang mga investigasyon at mas lalong lumalalim ang banggaan sa loob mismo ng kapangyarihan. Ngayon ang tanong, bakit tila laging nasa gitna ng kontrobersiya si Senador Rodante Marcoleta kapag usapang investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Coincidence ba ito o may mas malalim na galaw sa likod ng eksena? Bago tayo magtuloy, i-like at mag-subscribe ka muna kasi dito sa hashtag #WalkWithLan, hindi chismis ang hatid, kundi paliwanag na may bigat. Sa mga nakaraang hearing, mapapansin natin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga senador at ilang ahensya ng gobyerno. May mga isyong lumulutang tungkol sa flood control projects, ghost projects at mga aligasyon na irregularidad sa pondo. Kasabay nito, nagkakaroon ng mga mainit na diskusyon sa loob ng Senado, mga walkout moments, walkout 11, procedural disputes at pagkakaiba ng interpretasyon sa rules. Dito pumapasok ang pangalan ni Senador Marcoleta, hindi bilang simpleng kalahok, kundi bilang isa sa mga aktibong boses sa investigasyon. Ang tanong ng marami, bakit siya laging nasa gitna ng tensyon? Simple ang sagot, sa political dynamics. Kapag may investigasyon na tumatama sa malalaking proyekto o malalaking interes, laging may friction. Sa Blue Ribbon Committee, normal ang banggaan ng pananaw dahil dito lumalabas ang mga dokumento, budget flows at accountability questions. Kapag may mga tumututok sa irregularities, natural din na may mga stakeholders na nagiging defensive, hindi lang sa loob ng gobyerno, kundi pati sa political alliances. Ang real issue dito ay hindi personalities, kundi system pressure. Kapag binuksan ang isang investigasyon na malawak ang saklaw, inevitable ang tension. Ngayon, mas mahalagang tanong, ang mga nangyayaring ito ba ay bahagi ng normal na proseso ng legislative check and balance o may galaw na nagtatangkang kontrolin ang direksyon ng investigasyon? Sa ganitong punto mga kaibigan, hindi sapat ang emosyon. Kailangan ng dokumento, hearing records at malinaw na paliwanag mula sa lahat ng panig. Sa puntong ito, kailangan nating linawin ang isang bagay. Sa loob ng Senado, hindi lang ito laban ng personalidad. Ito ay laban ng interpretasyon sa proseso. At dito pumapasok si Senador Rodante Marcoleta, kilala bilang isang legal-heavy legislator, isang mambabatas na madalas nakasentro sa rules of procedure, constitutional framing, at technical interpretation ng batas. Para sa kanya, ang isang investigasyon ay hindi lang dapat maingay, kundi dapat nakaangkla sa tamang proseso, tamang saklaw at tamang authority ng komite. Ang Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, historically ay isa sa pinakamakapangyarihang investigative arm ng Senado. Pero kapangyarihan din nito ang dahilan kung bakit ito madalas nagiging sentro ng tensyon. Bakit? Dahil kapag ang investigasyon ay tumama sa malalaking proyekto, procurement flows at government contracts, automatic na nagiging sensitive ang environment. Dito lumalabas ang dalawang pananaw. Isa, ang mabilis at agresibong investigation approach. Dalawa, ang strictly procedural at rule-bound approach. At sa ganitong setting, si Senador Rodante Marcoleta ay madalas makita sa mas mahigpit na interpretasyon ng rules, lalo na pagdating sa jurisdiction, authority at due process. Ang tanong ngayon, kapag nagbabanggaan ang legal interpretation at political urgency, sino ang dapat masunod? Sa pananaw ng legal framework, ang bawat hearing ay dapat sumusunod sa proper jurisdiction, due process at evidentiary standards. Ngunit sa pananaw naman ng publiko, ang gusto nila ay mabilis na sagot, mabilis na accountability. Dito nagkakaroon ng tensyon. Ang batas ay mabagal by design, pero ang publiko ay mabilis ang demand for answers.
Kapag may isang senador na very active sa pag-question ng procedure, tulad ni Senador Rodante Marcoleta, natural na napupunta siya sa gitna ng debate. Hindi dahil sa drama, kundi dahil siya yung klase ng mambabatas na nagtatanong ng may authority ba ang komite na ito sa ganitong saklaw? Nasusunod ba ang rules sa Senado? May due process ba ang mga isyung tinatalakay? At sa ganitong klase ng questioning, hindi maiiwasan ang friction, lalo na kung ang kabilang panig ay nakatutok sa mabilis na pag-usad ng investigasyon. Sa loob ng Senado, hindi ito black and white. May mga senador na mas investigative driven, may mga senador na mas procedural driven, at may mga pagkakataon na ang dalawang approach na ito ay nagkakasulubong, minsan na nagkakabanggaan. Ang resulta, heated debates, walkouts, motions, at procedural challenges. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, ang tanong ng publiko ay nananatili. Lumilitaw ba ang katotohanan sa proseso o natatakpan ba ito ng labanan ng proseso mismo? Kapag tinitignan natin ng mas malawak, ang ganitong senaryo ay hindi bago sa anumang legislative body. Sa bawat demokrasya, may tensyon talaga sa pagitan ng urgency of accountability at integrity of procedure. At sa gitna nito, ang mga legal-minded senators tulad ni Senador Rodante Marcoleta ay madalas nagiging central figure sa debates dahil sila ang kumakapit sa rulebook habang umiinit ang political environment, mga kaibigan. Kung iisipin natin mabuti, mga kaibigan, kung iisipin natin mabuti, ang Senado ay hindi simpleng lugar ng talakayan. Ito ay isang pressure cooker ng interes, batas, at public expectation. Kapag umiinit ang isang investigasyon, hindi lang dokumento ang gumagalaw, pati political alliances, committee alignments, at procedural strategies. At dito natin makikita kung bakit ang mga personalidad na may malakas na legal orientation tulad ni Senador Rodante Marcoleta ay nagiging focal point ng mga diskusyon. Sa legislative process, may dalawang mahalagang prinsipyo na laging nagkakasalubong. Una, ang rule of law. Kahit saan, ang lahat ng proseso ay kailangang nakaayon sa nakasulat na rules, jurisdiction at due process. Pangalawa, ang rule of majority, kung saan ang desisyon ay nakabatay sa bilang, consensus at political mandate ng karamihan. Kapag nagbangga ng dalawang ito, doon nagkakaroon ng institutional tension. At sa ganitong environment, ang mga senador na mas nakatutok sa legal interpretation tulad ni Senador Rodante Marcoleta ay kadalasang nagtataas ng procedural questions na nagiging sentro ng debate. Para sa ilan, ang procedure ay tila technicality lang, pero sa loob ng batas, ang procedure ang mismong proteksyon ng lahat, parehong akusado, investigador at publiko. Kapag may mali sa proseso, kahit tama ang intensyon, pwedeng makwestiyon ang buong resulta. Kaya ang mahigpit ng pagtutok sa rules ay hindi simpleng obstruction. It is part of institutional safeguard. At dito, madalas pumapasok ang mga tanong ng mga senador na tulad ni Marcoleta. Hindi para pabagalin ang proseso, kundi para siguraduhing legal ang bawat hakbang. Ngunit sa kabilang banda, kapag ang publiko ay nakatutok sa urgency ng accountability, ang anumang procedural debate ay maaaring makita bilang delay, resistance, or even political maneuvering. Kaya nagkakaroon ng dalawang narrative. Isa, ito ay due diligence sa proseso. Dalawa, ito ay obstruction sa investigasyon. At ang katotohanan, madalas nasa gitna ng dalawang interpretasyon na ito. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi kung sino ang tama o mali sa isang procedural argument, kundi paano natin babalansahin ang mabilis na paghahanap ng katotohanan at ang mahigpit na pagsunod sa legal na proseso. Dahil sa huli, ang anumang investigasyon na kulang sa due process ay maaaring makwestiyon sa korte o sa institusyon mismo. At anumang investigasyon na masyadong mabagal ay maaaring mawalan ng tiwala mula sa publiko. Kapag tinitignan natin ang mas malawak na larawan, ang Senado ay hindi dapat nakasentro sa iisang personalidad. Ang bawat senador, kabilang si Senador Rodante Marcoleta, ay bahagi lamang ng mas malaking institutional machinery na ang layunin ay gumawa ng batas at magsagawa ng oversight.
Kaya ang bawat debate, mga kaibigan, bawat motion at bawat procedural challenge ay bahagi ng normal na demokratikong proseso. Mabuhay ka, Senador Rodante Marcoleta. Ngayon, habang lumalalim ang diskusyon sa mga ganitong issue, mas lumilinaw ang isang bagay. Ang tunay na laban ay hindi lang sa loob ng committee room, kundi sa pagitan ng transparency, accountability, at institutional integrity. At dito na natin ilalagay ang pinakamahalagang tanong para sa ating mga kababayan. Pabor po ba kayo kay Senador Marcoleta? Hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas.